Bago ang lahat, nilabas na ang opening week schedule ng NBA season. Makakatapat ng Boston ang Detroit, Thunder versus San Antonio, tapos Knicks versus Sixers. So disclaimer, sa ESPN kasi parang kokonti pa yung mga games sa first 4 days. Baka meron pang ilagay doon at ihabol. Wala sa opening day mismo ang Lakers. First time since 2017 season. Ang kalaban ng Sixers ang defending champion na makikita ni LeBron ulit na magkaroon ng ceremony ng championship ring yung kalaban niya sa unang game sa season. Makikita ni LeBron si LeBronson na makuha ang kanyang unang championship. Parang last time dati si Kevin Durant parang sinadya na ilagay agad sa Thunder ang kalaban sa opening game. Magiging most expensive home opener sa NBA history so far yung Sixers versus sa Knicks. Dahil ngayon pa lang kakalabas pa lang ng schedule, nasa $2,000 to $4,000 na agad ang presyo ng ticket sa Madison Square Garden. Kaya naman pala iniintay nitong si Kume at minamadali si LeBron. Paldo si Kume, sana ako din. Ginagatasan din si LeBron, syempre ako rin din. Sinabi din kasi sa report na hindi lang si LeBron ang factor nun kung bakit mataas yung presyo ng ticket. Kasi nga championship ring ceremony para sa Knicks at history na itataas yung bandera ng naging champion noong nakaraang taon. Expected na yung ticket tataas pa. Yung iba mga fans nagreklamo na hindi man lang sila binigyan ng loyalty na presyo. Maaga ng isang araw ngayon ang simula ng regular season, October 21. Kumpara dati at least October 22. Si LeBronson naman ready nang makipagbakbakan kay LeBron. Hindi naabutan ni LeBronson ang LeBronto era ni LeBron sa East. Nakakailang libro na ako dun. Saka rematch din to nung nakaraang playoffs. Naghanap ng dayo yung Sixers mula sa West. Pinorsiro kasi ng Knicks yung Philadelphia last playoffs. Parang iniba din yung NBA ngayon. Yung preseason, parang 3 games na lang kada team. Yung Sixers kasi makakalaban nila agad ng 2 beses sa preseason agad yung Boston. Pero 3 games lang ang merong schedule sa kanila. Hindi katulad dati na merong at least 4 or 5. Ganon din ang Knicks, binawasan lang din hanggang 3. Naalala ko pa dating pinakamaagang nagsimula yung regular season October 17. Parang 2018-19 season pa yon, ang unang taon ni LeBron sa LA. Hindi kasi kayang ibalik ng ganong kaaga kahit bawasan pa yung preseason game. Dahil sa rule ng CBA, may specific dates ng pahinga or haba ng pahinga yung mga player na magsisimula yon kapag natapos yung finals. Ay maagang tinapos ni LeBronson yung series versus dito sa San Antonio. Makakatapat naman ng tunay na Aquaman si SGA kasi langoy isda kapag nagpa-flop versus naman to sa alien na si Victor Wembanyama. Pero mas bagay yung elbow titan kay Wemby dahil ang dami palang nasiko ni Wemby last season, lagpas ng 2 kaya marami na. Rematch ulit ng West Finals noong nakaraan. Simula din kasi ng kalbaryo sa pagitan ni Chet Holmgren at Jalen Williams. Kailangan bumawi ni Holmgren dahil sinutdown siya buong series ng San Antonio. Si Williams naman naka-full reset na yung injury niya or katawan niya. Dahil noong nakaraan season nga hanggang playoffs, multiple times na nagkaroon siya ng hamstring injury. Kung sino sa dalawa yung tatamaan pa ng sumpa na mayroong malaking kontrata. Maraming players na nagkaganyan dati. Based pa kay Sam Presti, yung mga mismong tinrade nilang player, inallocate nila yon para sa kanilang financial status para hindi sila magbayad ng malaking tax. Kaya maraming mga player din na importante sa lineup ng Thunder ang nawala, lalo na si Lu Dort. Isa pa doon, 2027 season pa lang yung magsisimula 2 months mula ngayon. Pero lagpas na agad sila sa second tax apron pagdating ng July 2027. Ang mismong off-season naman para sa 2028. Dahil nagmahal agad yung isda, yung kontrata ni SGA. Kaya imminent na merong matrade sa pagitan ni Williams at ni Holmgren kung hindi willing magbayad ng malaking tax yung team owner. Dahil next season, maraming papipirmahin ng mga player si Sam Presti para ma-retain niya pa rin yung 2025 championship team nila. Si Dylan Harper naman, after lumabas din ng schedule, pinupush ng iba mga analyst na siya ang mag-start sa opening game versus Thunder. Maganda kasi yun nilaro ni Harper nung siya ang nag-start versus OKC nang nawala pansamantala si De'Aaron Fox. Based naman sa mga insider ng San Antonio, si Fox pa rin ang ilalagay nila sa starting unit at nasa 6-man position pa rin si Harper. Dahil hindi rin makakagawa ng experiment agad,
itong si Mitch Johnson dahil maikli lang din yung preseason, nasa 3 games lang, hindi katulad dati na pwedeng gumawa ng maraming experiment na lineup. Busy week agad din yon para sa Thunder at San Antonio. After nila maglaban sa opening game, yung sunod naman makakalaban ng Thunder yung Denver Nuggets one day after. Ngayon pa lang ginagawa na ng issue si Nikola Jokic na kapag di umano hindi pa rin sila nanalo or nag-failed ulit ang Denver sa playoffs, malamang umalis si Jokic next season. Sorry, nagbuckles pa ako dun. Konektado kasi yon sa isang report na may offer ang isang EuroLeague team dito kay Nikola Jokic sa susunod na taon. Pero mas malaki ang makukuha ni Nikola kung maglalaro siya sa NBA kesa pumunta ng EuroLeague ngayon. Malabo pa sa ngayon na piliin ni Jokic yung kontrata sa EuroLeague. Depende na lang kung mag-o-offer yung team sa Saudi. $1 billion siguro. 360 million sa loob ng 5 taon ang nakatala dito kay Jokic sa susunod na taon. Mas mataas pa yon sa value ng Panathinaikos. Hindi ko alam kung tama bigkas ko doon na around 300 million euros ang value. Parang parehas lang din yun. Magkaiba yung value ng euros at dollars eh. Isa pa doon, posible kasi magkaroon din ng transaction ng Denver Nuggets until deadline para makabuo talaga sila ng contender na lineup. Dahil bukod sa pwedeng umalis si Nikola Jokic, magiging free agent na kasi siya sa susunod na taon. 2 days after naman, makakalaban ng San Antonio ang Houston Rockets sa opening week. Si elbow titan Victor Wembanyama wala pa naman nilalabas ngayon na pang-ancient training na ginagawa. Yung Rockets parang late din ang opening game nila, pang-4 na araw pa lang din magsisimula. Parang si Kevin Durant iniintay talagang matrade paalis ng Rockets dahil sinabi nga ng ibang mga insider, si KD ang kailangang matrade bago mag-umpisa ang season. Sila ang may sabi nun, sinabi ko lang. Parang tinutokso si KD na mag-request ng trade paalis ng Houston. Kasi ginagawa pa rin yung report o rumors si KD papuntang Cavaliers. Ngayon kasama na ni KD si VanVleet kapalit ni James Harden at isa pa doon si Jarrett Allen. Parang alam na ng Cavaliers na sila ang next in line na papasok ng finals kasi nga nakaabot sila ng conference finals noong nakaraang taon. Wala pa rin kasing kontrata ngayon si James Harden pero based sa mga report, hinahabol kasi ng Cavaliers si Peyton Watson kaya pa hindi pumipirma si Harden. Mag-iisang buwan na kasi. Parang kailangan pang unahan ng Cavaliers si Harden kasi kapag nagkagipitan na naman sa mid-season, baka iwan ni Harden yung Cavaliers tulad ng ginawa niya sa Nets, Sixers at Clippers. Sa second day ng opening week, sa pagitan naman ng Golden State at Lakers, parang expected na magtatapat lagi yung dalawang teams na to. Safe choice kasi sa schedule. Ang Warriors wala pa rin nadadagdag na player sa kanila. Meron pa namang ilang linggo bago magsimula yung season. Mukhang katapusan ng September magigising eh. Saglit na lang yan, mga 3 weeks na lang din, magde-decor na sa mga mall. Makakatapat naman ng Miami Heat ang Minnesota sa unang game nila sa season, kung saan wala pa rin nakukuha ang backup point guard at iniintay pa rin yung iba mga players na gustong makuha ng Miami.